Just last week, no, I received an email from World Bank. They were looking for data scientists. Kaya lang, nag-iisip pa ako kasi sa totoo lang, I'm a PWD po kasi. So ang hanap ko talaga more than 5 years ako. Kaya po gumawa po ako ng sarili kong dropshipping kasi po PWD po ako and kumbaga kahit papaano tinatamad na po akong pumasok araw-araw sa opisina kasi nga po delikado lalo na kapag maulan. Lagi akong nadudulas sa semento lalo na sa Makati area, sobrang slippery po yung yung area. Okay, so iyon, hindi pa ako nagpapa-unlock sa sa World Bank kasi pinag-iisipan ko pong mabuti. Okay, kasi yung kinikita ko naman po ngayon kay Sitaw ay almost the same, no? Malaki naman po yung kinikita ko kay Sitaw. So para mas gusto ko dito kay Sitaw kasi una, hassle-free, pwede akong gumala anywhere. Pwede akong matulog anytime. Pwedeng mag-process lang ako ng order, bahala na ako sa maghapon. So, ganun lang po ka-hassle-free yung pagiging seller ng sitaw. So, popondohan mo lang. So, walang kahirap-hirap. Hindi mo rin kailangan mag-market. So, kaya medyo napapaisip ako kung mag-a-apply pa ako ng trabaho. Kasi yung mga kinita ko naman po, naka-time deposit na. Okay, so saan tayo pumapasok? Okay? So as a seller, dito tayo sa gitna, no? Sa dropshipping platform ng Sitaw. Kasi kapag merong umorder na customer ng mga products natin, ay fully paid po sila. Payment first po ang mga customers natin. So since payment first, i-hold lang po ng Sitaw yung payment ng ating mga customers. Okay? So pagkatapos nito, kapag pinrases na natin, i-inform ng sitaw yung kanilang mga suppliers, manufacturers, and retailers. So kapag na-inform na, of course, isosort out yon yung mga products na yon, dadalhin sa logistics, at yung logistic ipapadala po directly to the customer. So kapag nasa customer po yung products na kanyang in-order, there will be additional 3 days. And then those 3 days po ay tinatawag nating after sales. Okay, so kaya po nakafix po yung 3 days na after sales ha. Kung na-deliver po yung products ng December 15, 16, 17, 18, dapat nasa wallet balance na po natin. Naka-fix na po yun. Kapag lumampas po ng certain date na, no, after 3 days, ay kailangan po natin kausapin yung account specialist o kaya mag-send po tayo ng email sa wallet, product, admin SG at sitaw.com. Okay, bakit po sinasabi ko sa inyo na mag-email? Kasi po wala pong masama na mag-request. Sitaw po ang naglagay ng time frame. And sumusunod lang din naman tayo. Hindi naman natin sila inaaway o whatsoever. Kumbaga, after 3 days, pag sinabi nilang fix po yun, na after sales, mag-email na po tayo. No? Wag na tayo magtanong sa GC na ano pong gagawin ko na deliver na po nung ganito. Automatic na po para hindi po tayo paulit-ulit doon sa pagbibigay ng ayun, tandaan na lang po natin yung mga bagay na dapat nating gawin. Okay? So, yun po yung mga procedure. So, ito yung mga tips and strategies. Okay? So, una, ang sinasabi ko po sa mga nag-uumpisa, lalo na doon sa mga may mabababang budget, 10 products lamang or 11 na products ang ilalagay ninyo. And dapat naka 7%. Okay? So, yung mga products na mayroong 7% markup, that would be yung mga presyo po niya ay nasa 300 pesos and below. Kung ang markup po ng products ay 8%, yung mga presyo po nun ay 301 to 2,000. Yung 10% is 2,001 to 5,000. Yung 12% is 5,001. Okay? After 360 days, kung ang lahat ng products na ipaprocess ninyo ay naka 7% markup, automatic po na ang kita po ninyo after 360 days, kung ang capital ninyo ay 20,000, kikita po kayo ng 16,378.90. Okay? Kung ang capital po ninyo ay 40,000 at naka 7% markup, 32,757.90.
Okay, so ang maganda po nito kung ang product na pinaprocess ninyo ay naka 12% tapos 20,000 po, 42 to 84,000 po kung 40,000 naman ang inyong capital. So, ibig po sabihin nito, paglaki ng capital, paglaki ng budget ninyo, siyempre paglaki rin po ng inyong kita. Okay, kaya hindi po ito passive income na maituturing. Kasi kapag sinabi pong passive income, maliit na capital, triple ang kita. Okay? This is a legit business. Kaya ibig sabihin, meron ka pong gagawing strategy, may mga pamamaraan ka pong dapat gawin para ma-reach mo yung maximum potential mo bilang seller ng sitaw. Okay? Yun lamang po yung yan, pasensya na po kung medyo mabilis, no? Medyo masakit po kasi yung aking lalamunan. Ayun, sir. Ay, nawala. Yan, okay. Ay, okay, kala ko nawala ako. Ayan. Yan, okay. Isang napakagandang presentation po, no? Ayan. Sa mga hindi po nakaabot, so bukas na lang po yung ano sa susunod, no? Hindi nakaabot. Ayan po yung mga muli po paalala lang po natin doon sa mga hindi pa po nakarinim ang pangalan. Pag hindi pa kayo marunong mag-renew, paki-type na lang po diyan para ma-renew po natin. Okay? O, ipakita ko po yung tracker, sir. Pwede kaya na? O Sige, mamaya sige. na? Sige, sir, pakita mo na. Iyan mo na. Sige, Ito, sige. yung sa mga nagtatanong po sa tracker kung paano gagawin, no? So, yan, papakita ni Prof. So, kung may mga tanong po kayo mamaya, pwede po kayo magtanong. Yes po, Okay, so everyday po ang ito po Zoom yung natin. aking tracker. So, ito pala yung actual na tracker ko. So, una po, punta kayo sa wallet. Dito po ninyo ilagay yung date kung kailan po ninyo nilagyan ng amount o kung kailan kayo nag-recharge. And then ilalagay po ninyo dito yung amount na recharge po ninyo, okay? So, ang una ko pong capital dito ay 5,100 noong June 17. Dinagdagan ko po siya ng additional 11 noong June 19, additional 5,600 noong June 23, at nung hanggang July po ay umabot po ito ng 34,844. Ngayon po, bakit dinagdagan ko siya noong September ng 32,634? Kasi po noong September 1, nagkaroon po ng bagong policy ang sitaw. So, ibig sabihin po, kinakailangan ko ulit pag-aralan yung flow, yung process po ng sitaw. So, nag-strategize na naman po ako. Kaya nagdagdag po ako ng capital. Okay? So, bukod po doon, ay ito naman po yung withdrawals ko. Okay? And ito naman po yung aking kinita sa affiliate, and then ito po yung mga rewards na binigay sa akin ng partners program. Okay? So lahat po ng ipapasok natin ditong amount ay mapupunta po dito sa 7%, 8, 10, and 12%. Okay? So depende po doon sa products na ilalagay po ninyo. Ito po yung total capital ko. Ito po yung withdrawal, 34,000. And then outstanding capital, and then earned profit, and so on and so forth. Okay, yung income ko po 471. Actually, hindi na po updated tong income na to. Kasi lately, medyo tinatamad na po ako mag-record kasi I have more than thousands of na po na transactions. Medyo napapagod na ako. Pero ang goal ko lang naman po kasi dito is mapag-aralan ko lang yung magiging sitwasyon ng store ko. Halimbawa, ilang orders ba yung matatanggap ko sa loob ng isang araw? Ilang orders, gaano katagal na di-deliver ba yung mga product? So ito po yun, days delivered. Okay? So based on the historical data, na-deliver po lahat ng products ko sa loob ng 14 days. So may mga instances po na na-deliver ng 19 days, 20 days, and so on and so forth. Pero ito po, kakaunti lang naman po siya. On the average po talaga, na-deliver po yung product sa loob ng 14 days. So, ibig sabihin, kapag meron products po na umabot ng 15, 16 hanggang 23, wag po kayo munang kabahan o wag muna po kayo magreklamo because there's no way for us na magreklamo. No? Ang gawin na lamang po natin is pag-isipan kung paano mapaghahandaan yung ganong sitwasyon. But on the average po, nadi-deliver po in 14 days. Okay?
Kasi wala rin po tayong magagawa kahit ireklamo natin yun eh. Basta ang mahalaga, nasa time frame po and then on the average ay 14 days. Okay. So yun po yung isa sa mga reason kaya ko po ginawa tong tracker na to. And then pangalawa is na-estimate ko kung ilang araw o ilang products yung ine-expect kong babalik yung amount niya doon sa wallet balance ko. Halimbawa ito, June 30 delivered. So ibig sabihin nito, magbibilang lang ako ng 3 araw, July 1, July 2, and July 3, meron na akong ine-expect na 5,454. Okay, so alam ko na ang ipaprocess ko after 3 days. Kasi may ine-expect na akong babalik sa akin. Okay? So ang paglalagay lang po ng data dito, itong date process, dapat po parehong-pareho yung format nito sa ka-format ng date delivered. No? Kasi naka-formula po to, hindi po yan malalagyan kung mali po yung format. Okay? Ito po yung date process kung kailan ko pinrocess yung order. And then of course, the order ID. And then kung ito po yung pick up amount, 2002. And then ito po yung sisingilin sa customer. So itong mga nakakulay green po, hindi po ninyo yan magagalaw. Naka-password po yan. Okay, bakit? Para hindi po natin magalaw yung formula, hindi natin mabago, hindi natin masira. Kasi baka pag nasira yung formula, automatic po nang makikita ninyo yung data dito, mamamali. Kaya iniiwasan ko pong magalaw po ninyo yan. Automatic po yan kapag nilagyan ninyo ito, halimbawa ito, ginawa kong 4,000. Mapapansin nyo po yung kulay green, nagkaroon po ng value. Okay? So, pagkatapos po, i-check po ninyo yung orders. Okay? I-check po ninyo yung orders kung na-deliver na itong order ID na to. Ilagay po ninyo. Kasi sa orders po, meron pong, saan ba yung sitaw? Okay? Pag chinek nyo yung orders na to, yung orders tab, okay, mag-ano lang po tayo ng page, ano ha, yung malapit, malayo na. Mapapansin po ninyo itong delivered time. Ito po yung kokopyahin ninyo. Okay? Yun po yung ipe-paste po ninyo dito sa date delivered time, no? Pagkatapos po, huwag niyo po munang lalagyan itong amount added on wallet. Kailan po ito nilalagyan? Kapag nakita niyo na po yung pera ninyo na bumalik na sa wallet balance. Okay? Bakit po, ano po yung rational? Bakit hindi pa po nilalagyan yan? Yan, hindi ko pa nilalagyan. Kasi mahirap pong magpisa ng itlog o magbilang ng sisiw, no, kapag hindi pa na. So ano po ibig sabihin? Ang ginagawa ko po, tinitignan ko po yung my wallet balance history. Kapag meron na pong lagay dito, meron na pong freezing money to wallet balance, saka ko lamang po nilalagyan ng value itong amount added on wallet. So paano po lalagyan yan? Equal sign lang po ang itatype ninyo, and then ituturo nyo lang po itong price with markup na kulay green. Pagkatapos po ninyong ituro, enter nyo lamang po. Automatic po magkakaroon na po ng value. Lahat po dito, gagalaw po yung mga ito anytime po na gawin po ninyo yan. Okay, so yun po yung purpose ng tracker. So sa susunod na round, alam nyo na, ito darating yung product, magkano yung ine-expect ninyo, therefore magpa-process ako. So based on my records, kung meron po kayong budget na 4,000 to 5,000 per day, automatic po kayong makakapasa sa processing rate. Dahil yung orders ko po na natatanggap almost every day on the average po, umaabot po ng 50 orders per day. So, nagkaroon lamang po ako ng sobrang dami ng orders noong uh, August 1. Umabot po ako ng 140 plus na orders sa loob ng 10 days. 10 hours, okay? So, ano pa, yung budget, yung sinasabi ko kanina, 20 days po ninyo na i-divide. Okay?
So, sa mga nagre-request po ng tracker, yung mga hindi ko po affiliate, ito po yung aking email. Mag-send na lamang po kayo ng email sa akin. Magre-reply na lang po ako sa email. Okay? So, yun po yung tungkol sa tracker. Ayun. Okay. So, I Yan. hope So, clear. okay, salamat, Prof. Yan, question and answer na po tayo. Baka meron po kayong mga tanong. Pwede po kayong mag-raise ng hand. No, yan, unmute natin yung pero pwede kayong mag-unmute. Okay, yan po. Meron po diyang reaction. Raise your hand lang tapos para ma-acknowledge po kayo. Everyday po ba may Zoom? Yes, everyday po may Zoom. Paano po kung marunong sa computer, di makagawa ng tracker? Ayun nga po, pwede naman po kayo mag-request at bibigyan namin kayo. Sige, Ma'am Giselle, pwede po kayo mag-unmute kung may tanong po kayo. Ma'am Giselle, click niyo lang Hello po po, yung... magandang yes, gabi yes. po. Yes, good evening. Sir, tanong ko lang po, yung 60K po, kaya na po ba yun sa 8%? 60K? Opo, kaya po yun. Kaya Kaya na po yun, ma'am, kung Hmm. meron po kayong sapat na strategies. Kaya nga po, nandito kami ni Sir Jimmy para po mapag-aralan po natin maigi yung store po natin. Kasi kahit po 1 million yung capital po ninyo, kung wala pong tamang strategy, kakapusin po yung inyong budget. Gaya nga po na nakita nyo kanina, yung capital ko po is 34,488 lang. So in Opo. total, ang capital ko lang po ay 57,000. Hindi ko na po dinagdagan yon, and nakapag-withdraw na rin ako ng 34,000 yung nakita po ninyo kanina. And lagi na po akong pasado sa processing rate. So ibig sabihin po, ang umiikot na lang na capital ko nasa 30 plus na lang. Pero bakit na-meet ko yung processing rate? Ibig sabihin po nun, sa tamang diskarte, sa strategy po, wala pong imposible. Okay po, sir. Okay po. Itatry ko po. Yan, Sayang po okay. kasi, ayan na po, sir. Yung 60K. Opo, sayang po talaga. Kung may 7% lang po capital yung kayo ginagawa malaki-laki, ko. Pero sabi niyo po, di ba, sir, pwedeng haluan siya ng dagdagan opo, yung... yun. Yun po yung mga strategy ko na ginagawa na dati, ngayon, 7% tapos isang malaki na 12%. Kasi after 20 days, babalik po sa inyo yung malaki na yun. Pwede kayo mag-process ng first day of the month para sa second evaluation, bumalik siya. Pwede kayo mag-process ng 16 para sa first evaluation, bumalik po siya. Mga ganun pong diskarte. Pwede rin naman pong bago matapos ang first evaluation, let's say 10, para bumalik po ng gitna. Pwede rin Ay, pong 25 para bumalik po ng bago mag-15. opo. Ngayon nga po, sir, diga po, di ba, may 10 product po ako na 7%. Tapos kumuha po ako ng ganong 8%. Tapos po pagkabandang katapusan po, hindi na po ako pumasa. Magiging 7% na rin din po ba yun? Pag hindi po ako pumasa doon? Yes. Opo. Kaya kung alam po ninyong hindi kayo makakapasa sa evaluation, huwag niyo pong i-process yung 10% o 12% o 8%. Okay lang po na may Ah, natanggap kayong orders na ganun, pero huwag niyo pong ipa-process. sige po, sir. Thank you po. Yan, Naguluhan thank lang you po rin, kasi ma'am. ako. Yan, thank you rin, Opo, Ma'am Giselle. Basta i-ano opo, niyo po, opo. no, yung i-divide niyo po siya sa 20 days kahit na 8% pa rin siya para alam niyo po yung inyong budget pa rin. Sige po, sir. Salamat po. Yes. Yan, paano po makapasa sa processing rate 10K capital? Yan, sige, RG ba pangalan nito? Kasi hindi naka-rename eh. Nandiyan ka po ba? Pwede po kayo mag-unmute para mas maintindihan po natin yung tanong at masagot po natin ng maayos. RG? Hello? Wala namang RG dito. Baka nawala na may tanong dito eh. Okay. Yung po sa tanong ni RG, pwede po yan. No? Divide po niyo sa 10 sa Opo, 20. pwede rin po yung 10% na yan. Basta lagyan niyo po i-consider po ninyo yung timing. Yung na-discuss ko po Ano, yesterday pa yun, from the 10K other capital. day.
7% Kaya daw. po yun. So mag-start kayo ay kaso kung naka-add na kayo ng product, mahirap na po yan. Pero kung hindi pa kayo nakakapag-add ng product, tapos 10K lang po yung capital ninyo, mag-start po kayo bago po mag-15. Mga let's say 10th of the month, maglagay kayo ng products. Automatic po yan, kakayanin nyo pong ipasa yung processing rate na yan. Pagkatapos, ay yung natitira po ninyong pera, ay i-process, gamitin po ninyo after po ng evaluation, 16, 17, 18, ganyan. Tapos mag-holiday mode kayo para po mapaikot ninyo kahit papaano. Pero kung meron po kayong mga biglaang pera, syempre, mahirap po kasi yung 10% talaga sa totoo lang. So you have to add additional. Pero napaghahandaan naman po yan. Opo. So kasi ang ano naman po natin dyan, ang goal naman po natin yan, kung gusto natin kumita, kung hanap natin talaga po ay negosyo, automatic po hahanapan po natin ng paraan yan na makapasa. So hindi mo po mamamalayan niya, nagdadagdag ka na. Hindi mo namamalayan niya, nagkakaroon ka na ng 20,000. So ganun po yan sa negosyo. Parang pag bumili ka po ng kondo, iisipin mo, hindi muna ako bibili ng gamit. Marami Yan, tama. So, ako po, 10 nakapag ano ka na, move in ka na. Hindi mo na mapipigilan yung pagbili mo eh. Pag may makita mo, makakagawa ka ng paraan eh. So, yun lang po yung suggestion ko sa 10K. I-timing po ninyo sa evaluation. Yan, okay. Hello po. Yan, okay. Thank you, Ma'am. Diyan sa nagtanong. Yun din po, no, ako nagsimula ako sa 10,000. Pero ngayon, nasa almost 30K na yung aking capital ngayon. At baka sa susunod yan, umabot na ako ng 50K. Dahil everyday na may pumapasok. So kanina medyo malaki yung pumasok sa akin. Kaya sabi ko nga, nakita ko sa isang strategy ay yung pag maaga kang nag-process ng product, kung meron ka nga lang kapital, maaga mo siyang i-process tapos piliin mo yung mas malalaki, no? Yung mas malalaki yung product. Dahil siya yung mas mabilis na maagang papasok. So makikita po ninyo na may excite kayo na pag pumapasok na po yung mga product. So yun po. Yan, tanong pa. Ayan, ano mo na, itong naka-raise hand. Sige, Ma'am Jacob. Good evening, sir. Sir, tanong ko lang po, kapag nag-start po ng pick up ng order December 13, ngayon po, di ba malapit na tayo mag-evaluation? Ano po yun? Paano pag hindi na-meet yung 55%, mababawasan na po ba siya ng 1% sa profit margin? Kaka-start lang kasi, sir, nag-pick up ng order December 13. Hindi pa po. Ano pa? Hindi pa siya. First evaluation, di ba? First evaluation, di siya makapasa. May second evaluation. Ngayon sa second evaluation, kapag nakapasa siya at naka 7% lahat, walang penalty yon. Opo, kasi nag-start lang po siya mag-pick up bali Opo. December 13. Oh. Opo, wala sa 7% lahat. Yes po. Wala pang penalty yon. Pag hindi wala pa po. pag pumasa siya ng second evaluation, ha. Pero pag bumagsak uli siya ng second evaluation, bagsak siya ng first, bagsak ng second evaluation, magiging 6% lang yon, penalty yon. Opo, kasi ang nangyari, bali, di ba hindi po siya nakahabol kasi kagagawa lang ng store. First pick up niya is December 13. Di mangyayari, sir, yung second evaluation, dun pa lang siya Hindi kasi, aabot. hindi ma'am, yung 13, 14, 15 eh. Kapag nag-process siya ng 13, 14, 15, konti pa lang orders noon, pasado siya sa processing rate. Imposible hindi siya makapasa sa processing rate doon. Kaya nga sabi ko, sir, 3 days di ba? May 13, 14, 15 pa eh. Kung lahat nung pamasok doon na process niya, hindi pa naman ganun karami, di pasado siya. May makikita naman niya yung processing rate doon. Nasa ano pa lang, sir, ngayon? 20 plus ang PR niya? 20, nung ano po, nung 15 po, ma'am. Nung 15 nung 15 po, ma'am, ilan po yung processing rate niya nung 15? Ay, hindi ako sure. Ay, hindi ko natanong, sir. Kasi bali ang nangyari, sir, di ba po, yun yung bago kong affiliate.
unang pick up niya talaga nung December 13. Yun pa lang talaga. Kaya kumbaga, hindi pa po siya kasali sa first evaluation, di po ba? Kasama na po siya. Kasama Kasama na na po po. siya. Kasama na. Opo, lahat po Kasama ng na siya. nag-start, lahat po ng nag-process ng before 15, lahat po yun kasama. Kahit po 14 po nag-process, kasama rin po yun. Kaya, Okay. opo, Opo. kaya po yung tanong ko, kung nakapasa po siya noong 15, automatic po yun by second evaluation at kung naka 7% siya, wala po siyang deduction. Pero kung bumagsak po siya noong 13, bumagsak ulit siya ngayong katapusan ng December, automatic po yan, magiging 6% na. Okay po. Sige po, i-explain ko na lang sa kanya. Opo. Thank you Malamang po. yan, malamang yan, Ma'am Jacob, nakapasa yun kasi 'di ba bago lang siya, konti Opo, pa lang malapit na orders. eh. Tapos pinikap naman niya eh. Hindi Opo. niya lang nakita, hindi niya lang alam kasi kung saan siguro titingnan yung processing rate. Ngayon, nung nakapasa siya, tapos pumasok yung 16, nagpasukan na yung mga bagong orders, dumami na, kaya bumaba siya ng 20% na. Pero nakapasa Opo. yun malamang. Kaya dapat Ngayon, ituturo po natin yun na i-check nila yung processing rate. Nakapasa yun. yes po. Nakapasa yan, malamang yun. Opo, kasi 'di ba po yung sabi ko nga po sa iyo, hindi po siya makapag-bank transfer to GCash. Opo. Tapos nag-try din po siya na mag-bank transfer sa GCash ko, ayaw din. Ang Mm. ginawa ko na lang, sir, sabi ko sige, ano mo na lang, i-bank transfer mo sa BDO, withdrawin ko na lang, tapos ipapasok ko sa GCash mo. Okay na, sir. Ayun, nakapag-recharge na siya ulit. Yun. Ganyan lang po. Okay. Sige. Thank you po. Welcome. Yan, okay. Meron pa po ba? Yan, basahin natin dito sa chat. Question lang din po. Naguguluhan lang ako kahapon sa pumasok na pera. Sige, Ma'am Josie. Mag-unmute po kayo para mas maintindihan po natin kasi hindi malinaw yung tanong nyo. Saan po kayo naguguluhan? Sige, Ma'am. Good evening. Good evening po, Good Ma'am evening Josie po. Bora. Sige po. Nag-start po kasi ako nung November 30. Tapos, siguro ang capital ko na ngayon nasa 35K na. O kulang ako sa strategy. Okay. Pero kumukuha naman din ako ng mga order. Kung pwede nga lang sa isang araw, nakaka-pick up ako ng order ng mga hanggang 5. Tapos, nag-follow up kasi yung ano ba tawag dito? Yung Account nag-assist specialist. sa akin. Yung nag-assist sa akin. Kahapon, ang sabi niya, tanong niya sa akin, ma'am, kung meron ka nang nakuha. Sabi ko, saglit lang, titignan ko. Tapos, wait lang po para mapaliwanag kong maigi. Check ko po yung combo namin, ha? Kasi po, di ba, yung this month order processing rate, pababa na po ako ng pababa kasi sabi niya, marami akong nalalagpasan na order na hindi ko napipik. Sabi niya ganon. Tapos ito pong current profit din po, nagtatanong ako sa kanya, ito po bang current profit ngayon, pumapasok po ba yan? Halimbawa, let's say, ang current CP ko, 2,624. Papasok po ba kaya yun? Nang buo na 2,624? Okay, yung current profit po, ma'am, yan po yung profit po ninyo sa lahat ng products na ipinrocess ninyo from the time you started processing orders. Yes po. So, yun po yung profit. So, ibig sabihin, yun po yung tubo na ninyo mula nung nag-umpisa kayo noong November 31. 30 po ako nag-start November 30. Mula po November 30 kung kailan po kayo na unang nag-process. Kasama po yun. Yun po yung profit. Okay, sige po. Tapos po, meron ako ditong deduction dito. Kasi hindi ko siguro napipikit lahat yung order. Dahil yung iba ang taas nga po. Meron akong deduction December, 109.20. Kailan po? Kailan po yung deductions ninyo? December 15? December 16 po. December Okay. 16. So, nagkaroon po kayo ng... 109.20 po. Okay, so nagkaroon po kayo ng deductions kasi po yung processing rate po ninyo ay hindi po ninyo na-meet yung 55%. So ibig sabihin, may panigurado po, meron kayong products na ang markup po niya ay 8%. Kasi kung wala po kayong 7%, kung wala po kayong 8%, wala po dapat deductions yan. So nagkaroon po kayo ng deduction. So ibig sabihin, nakapag-process kayo ng product
na mayroong 8% markup. Ano po ba? Tapos po, Tanong kung ko lang, ma'am. Tanong lang po. Ano po ba yes yung po, mga product na pinili nyo? naka-10 product ako, Hindi, 10 iba-iba ang product price po. kasi. 10 product po. Pero ano po, ilang markup po yung mga pinili nyo? Naku, hindi ko na po yata matandaan. Okay. Wait lang. So, May 7%. ayun po, ma'am, yung mali. Yun doon po nagkamali. Kaya nasasabi nyo po na hindi kayo makapasa kasi yung product nyo po malamang halo-halo. Dapat po kasi, Yes po. hindi, ito po, ganito po dapat. Dapat po sa 10 product, 7% yung 10. 7% lang. Ah, 7% lang yung 10 product. So, wala po Opo. ba kayong account specialist na nagturo sa inyo na dapat ganun muna yung pipiliin? wala po. Basta nagpili ako ng mga products. Ang pinakamataas kong worth ng product ko, yung bag, nasa 1,000 plus eh. Hindi niya po So, sinasabi sa akin na kailangan kung 7%. Kaya ang tanong ko sa kanya, sir, bakit pababa ako ng pababa? Nung nakaraan, nakita ko na nasa 41% na ako. Ngayon, nasa 32, pababa ako ng pababa. Sabi ko, paano ako makakahabol? Tapos ito pa po, yung sa freezing money, parang meron na pong nakalagay, nakita ko dun sa detail of wallet, meron na akong 3 freezing money. ay ano muna Kung natin. Ma'am, excuse po.